sa ating bagong simbahan? Okay. Kahit we mawin, let's sing the song Because He Lives on page number 5. So if you have a copy of your songbook, so kindly open up in page number 5. Page number 5. Ulitin natin ang page number 5. Page 19. So 19. Bis ng panahon, ano? So, mansion over the hill. Gawin natin, first one. Ay, sa slow mo. Sinasanay ko tayo sa ang tempo.
Kailangan mo ka sa mga araw nito ang leader. Kaya po yung pagkakataon na ating po yung panibili po namin na napasparan na mga kapuri ng leader. Kaya po yung ginawa kaputihan po sa amin. Ginawa sa amin sa mga leader. Kaya natin po yung ating po. Ginawa po sa amin. Wala na po yung kapatid na bigay at araw dahil din po ang nabas sa pagkakato. Sa eskwela, nabigyo sila ang mga tao na magawa sa bago sa mga mga kataliko na protektahan niyo po. At hindi po, hindi po kami ay mga pagkasugan Panginoon Diyos. Pagkain po magpagpatuloy sa nagawa ng Panginoon. Maging po ang aming pagpapatuloy sa aming Sunday School, Panginoon Diyos, at worship service. Unahan po kami, ganit po kami, Panginoon Diyos, pagkami po sa aming patanungan, unahan po mga unawaan, magmay sa pangbuhay ang bawat salita. Bibigyan ko sa amin sa araw. Diyos niyo po ang bawat sagot sa namin at dahil niyo po ang nagiging turuan ng Panginoon Diyos. Ang palay niyo po ang kailang araw-araw na pagbuhay. Mga dalayan sa pag-araw namin Panginoon ng Kristo. Amen. Okay, you may be seated po. Maraming salamat. So, for the sake of time, so hindi mo nagpahalaga ng Sunday School dahil marami pong birthday celebrant na nais natin sila ay pasalamatan sa ating Panginoon. And of course, dahil yung ating venue ay after 12 o'clock ng tayo, no? Kaya i-grabs natin yung opportunity na yung time na nakaalat, i-maximize po natin. Dahil kung mag-Sunday School tayo, kung mapahaba tayo, abutin tayo ng time. Kasi 2 o'clock, ngayon po pala check-in po dito ng civil, no? So ngayon po ay salamat po sa mga nag-tuning online. So maninibago kayo, bakit kami nandito ngayon, ano? So usually ay nandito tayo sa ating church house, ano? Na kung saan nakikita niyo po ang ating service. Anyway, tuloy-tuloy naman yan kahit sa kumapagpad. Importante, kasama mo Panginoon kapag karoon ng panambahan. So once again, we would like to greet you pleasant good morning sa mga listeners natin, both in and abroad. And of course, hindi po yung mga may karamdaman, we can continue to heal your sicknesses. At yung po mga naglalakbay at kumundito, pag-ingatan nawa sila ng ating Panginoon. So mamaya po, aawitin natin ang masayang arawan ng mga birthday celebrant. So mula kahapon, birthday po ang pinuntahan na doon sa Bandang Sindalan. 18th birthday naman. So pag-gabi rin yung nag-birthday dito, so may continuation po ngayong umaga po. And meron pa po ang mga paparating na mga birthday celebrant, no? Dito na month of June. So next week, July na po. Bilis ng panahon, nakalahati na po yung taon. So, sabihin, tatanda na tayo. Okay, so tawagin natin si Brother Efren para pumulahin tayo sa ating scripture video. Weekly na po tayo. Para sa ating scripture reading, buksan po natin ang ating mga Bible dito sa Matthew chapter 4, from verse 1 to 11. Kaya po tayo, natin kahuli, sabay-sabay po tayo. Matthew chapter 4, verse 1. Then when Jesus led up of the Spirit into the wilderness to be tempted of the devil. When he had fasted 40 days and 40 nights, he was afterward and hungry. And when the tempter came to him, he said, If thou be the Son of God, command that these stones be made bread.
But he answered and said, It is written, Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Then the devil taketh him up into the holy city, and setteth him on the pinnacle of the temple. And said unto him, If thou be the Son of God, cast thyself down, for it is written, He shall give his angels charge concerning me, and in their hands they shall bear thee up, lest at any time thou dash thy foot against a stone. Jesus said unto him, It is written, Thou shalt not tempt the Lord thy God. Then the devil taketh him up into an exceeding high mountain, and showed him all the kingdoms of the world, and the glory of them. And said unto him, All these things will I give thee, if thou wilt fall down and worship me. Then said Jesus unto him, Get thee hence, Satan, for it is written, Thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve. Sabay-sabay po tayo. Then the devil gave the king, and behold, angels came and ministered unto him. Amen. Salamat po. Ay manatiling na tayo ng bow our heads straight. Ngayon Diyos, salamat po muli sa umagang ito, sa napakagandang panahon na binigay sa amin, na we could gather in this place. At kami po ay magkaroon ng fellowship in studying thy word. Salamat po sa nagdaang oras at panahon, paano niyo po kami iningatan, kinabayan, pinadama ang iyong pagmamahal sa amin. Pinagkaloob ang aming mga pangangailangan sa spiritual, hindi po sa physical, lalo din po kagalingan sa mga may sakit, karamdaman. Salamat din Panginoon Diyos sa araw nito na kami po ay nandito ngayon upang muli ka namin pasalamatan sa iyong katapatan, sa inyong nadakilan sa aming buhay, sa iyong kabalitan. Bless niyo po ang kabuhan na aming pagtitipon, as well lahat ng nakatune in online, ano man po ang kanilang kalagayan sa buhay. We bless and pray, Lord, continue to bless them and lead and guide them, Lord, upang sila ay patuloy po na maging daluin din ng pagpapala sa kanilang mga mahal sa buhay at sa mga taong konektado sa kanila. Lalagigit ang iyong gawain po dito sa Christ Centered, O God. Salamat po sa lahat ng mga kapatiran sa kanilang pagkikiisa, sa kusala po ng Ebanghelyo, Panginoon Diyos, sa bawat lugar na nakakaabot po kami. Dalangin po namin ang mga ongoing services dito po sa aming pagtitipon ngayon, sa lugar po ng Sapobia, sa lugar po ng Madabda, Pamban, din po sa Cabanatuan, sa Concepcion, at sa lugar po ng Sindanan. Dalangin pa rin po namin, Lord, yung building at yung lahat ng pagkahanda para sa pagtitipon na ito. Once again, Lord, pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa araw po nito. Nawa, babayayin po kami sa aming pagtitipon na kayo po ang mabigyan ng parangal at papuri sa aming kalagitnaan. Kung lahat ng aming dalangin, in Jesus' name we pray. Amen. Sige po, you may be seated. Sabihin tayong aawit ngayon, no? Bago namin, okay, sige, tawagin natin. Nalagay na pala. Si Ma'am Lady, tapos si Justin. Okay. Magandang umaga po sa ating lahat. Awit po namin for best. Hindi po natin ibigay yung best natin para sa mga. Forgive me, great or small.
our best. Ito po yun habang tayo ay nandito sa lupa. Ibigin natin yung best na paglilingkod, best na pagsuyo sa ating Panginoon. Ano po? Dahil once tayo ay nawala na dito sa lupa, hindi na natin magagawa pa. Bibigay ang ating best. So again, salamat po at magandang umaga sa ating lahat. Ay, pwede ba ako sa mensahe ng Panginoon? So dito na po ang ating magiging mensahe at the same time, Sunday school na rin, sama-sama na po lahat. If you look for your Bible, once again in Book of Matthew chapter 4, this is the account wherein ang ating Panginoon ay ginukso ng halaman, diablo. At pinapakita dito ng talata ng ating Panginoon yung pinaka-importante sa lahat ng bagay. Kasi ang tao po na-focus doon sa kanyang physical, na-focus sa materials, things of this world. Pero dito, binigyan ng emphasis kung ano ang mas mahalaga sa buhay ng tao. Sabi ng Matthew chapter 4, verse 1, Then was Jesus led up of the Spirit into the wilderness to be tempted of the devil. And when he had fasted 40 days and 40 nights, he was afterward in hunger. So this 14 times siya po ay nasa physical aspect. Nasa katawang kanyo po siya, no? And when the tempter came to him, he said, If thou be the Son of God, command that these stones be made bread. But he answered and said, It is written, Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Bakit kaya gano'n ang pagkasabi ng Panginoon? Na ang tao daw hindi siya nabubuhay sa tinapay, pagkus na bawat salita na lumalabas sa bibig ng ating Panginoon. Kasi ang tao, tatlo yung kanyang bahagi, body, soul, spirit. So, bilang tao, of course, kaya tayong pagkain physical. So mamaya, physical na pagkain na kakainin natin. Ngayon, ang ating kinangain yung pang-spiritual, pang-kaluluwa, which is what we call the Word of God. Sabi ng John 6:63, The word that I speak, they are spirit and life. So kapag ang tao wala siyang panahon sa salita ng Panginoon, sigurado manghihina ka. Para bang kung hindi ka kumain sa physical, manghihina ka. Si Kristo, sa spiritual aspect ng buhay natin, pag hindi ka kumain ng salita ng Diyos, magkakaroon ka ng spiritual problem, deficiency. Ang pinaka-deepest problem po ng humanity is not lack of food. Lahat naman tayo ay binibiyaan ng Panginoon ng pagkain, no? Hindi rin yung pera. Although sa mapas, may trabaho, may kabuhayan, kumbaga usapang pera, hindi problema, no? On the other hand, yung iba naman, power. So hindi yun po yung position, hindi rin yung tinatawag na title. Minsan kasi kapag ang tao may isang position na title, so kala niya, yun ang kahulugan ng buhay, yun ang bumubuo. Yung iba naman yung knowledge. Ano sabi ni Ernie Baron? Knowledge is power. Ito nga naman, kapag wala kang knowledge ngayon, o enough knowledge, mapapag-iwanan ka. Lalong-lalo na po sa takbo ng mundo ito, halos ang under internet, networking, kumbaga, nasa panahon na po tayo ng technology, high-tech. Isang pindot lang, no? Hindi ka na magbububa ng puso. Igutin mo lang yung gripo, may tubig ka na. Ngayon mong gumamit ng tabo, mayroong shower. Para ikaw ay paliliguan ng shower, no? So, lahat is both on that. So, yun po yung tinatawag na sisira sa buhay ng tao. Kasi kapag wala ng exercise, of course, manghihina at doon po papasok yung magkakaroon ka ng sakit. And by the way, ang mga sakit galing din po sa mga problems, stress, physical, no? Mind, emotion, mental, and so on and so forth. So, doon po lahat nabubuo yung sakit ng tao. Pero ano ang lunas ng Panginoon para mawala yung kanyang sakit? You remember, ang pinaka-prominenting example in the Bible, hindi lang si Job, and even Apostle Paul, nagkaroon siya ng tinig sa lamon at pouring the best. Pero hindi siya pinagaling ng Panginoon. Pero ano ang nag-sustain sa kanya? The grace of God. Ang biyaya ng Panginoon, nandun po sa 2 Corinthians 12:9 po yun. Pero hindi na po tayo pupunta doon. So, ito po ang pinaka-deepest problem ng tao
As I've said, hindi po yung kakulangan ng pagkain, hindi yung pera, hindi yung kapangyarihan, hindi yung knowledge, kundi yung separation from God. Yung pagkahiwalay niya mula sa Diyos. You remember back in the time of Adam and Eve, perfect lahat. Hindi na nila kailangang humawak ng pera. Kasi everything is provided. Alam po, nung sila ay nagkasala, they rebel against God, they disobey God, ang tinig ng Panginoon, and as a result, sila po ay naset aside. Kaya doon po nagsimulang nagkawid-windang-windang ang buhay ng tao. Kaya hindi usapan ng pera, pagkain, kapangyarihan, kataliguan, no, kundi yung pagkahiwalay mo doon sa source. Source ng power, source ng pera, source ng pagkain, source ng kaalaman. Hindi mo ba kapag nahiwalay siya doon sa presensya ng Panginoon? Doon po magsisimulang magwa-wonder, no? Kumbaga, iikot ang buhay ng tao sa wala. Let me give you an example. The prodigal son, everything, tinumay ng kanyang ama, and then inubos niya lahat yung kanyang namana. Yung doon pasanin, nung siya nagutom, nahirap, naging-kain na rin siya sa mga pagkain ng baboy. Then when he realized, wala na siyang magawa sa sarili niya, he went back sa kanyang ama. So malayo po yung kanyang ama ay sinalubong na, pinaghanda ng mga masarap na pagkain, sinuot na ng damit, binigyan ng kung ano mga palamuti sa kanyang katawan, saka sila nag-celebrate. Dahil once na dati na nawala yung kanyang anak, at ngayon siya bumalik. Bakit po nawala yung kanyang pera? Kasi nawala siya doon sa source. Pinanggagalingan ng kapangyarihan, pagkain, ang tama, kaalaman, at saka po yung yung power. Kaya parang cellphone niya, pag gusto yung power mo, yung battery mo, you need to recharge. Pag disconnect ka, kahit anong gawin mo sa cellphone mo yan, hindi magagawa. Kahit brand new man yan, kahit high-tech, latest na model, pag walang battery yan, ang pinanggagaling ka ng source of power, useless lang po. Katulad ng buhay natin. It is not the money, it is not the food, it is not the power, it is not the knowledge, kundi ang dahilan kapag tayo ay lumayo sa presensya ng Panginoon. Hindi mo palagi sinasabi ng Panginoon, when you draw nigh to Him, He will draw nigh to you. When you depart from Him, He will remain. Yan ang ugali ng Panginoon. So, sino yung gumagawa ng madalas na problema ngayon? Ang tao. Kaya, buhay, it is always a matter of choices. Kaya, pinili po, ano natin ba? Hindi po yung presensya ng Panginoon for a lifetime. So, mas pinili nila yung tinig ng diablo more than the voice of God. So, pinamaganda natin the Master's voice. Ang mensahe ng Panginoon. One of my favorite songs na palagi kong pinapakinggan. Ano po kasi ito, parang nire-relax niya yung soul mo, pinapahingahan niya yung tiredness ng physical ng katawan. So, mula makita natin dito yung labanan, yung battle over human need. That's point number 1 natin. A battle over human need. So, dito ang ating Panginoon, dito sa talata chapter 4, verse number 1, na binasa natin, nagkaroon po ng tinatawag ng battle sa pangailangan ng tao. As I said, Jesus is still in the human form sa punto na ito. So siya po ay nag-fasting ng 40 days and was physically hungry. Siya po ay nagutom. At nung siya nagutom, pinukso siya ng diablo at na bumali ang diablo sa bato. Sabi niya, if thou be the Son of God, ipagputos mo na yung bato nito maging tinapay. Yan ang hamon ng diablo. So, ang panlukso ng diablo, hindi yung about sa food. Kumbaga yung about satisfying legitimate needs apart from God's will. Yan po yung masasatisfied ka doon sa kalooban ng Panginoon na hindi ka malalayo sa Kanya. Yan minsan, ang ginagamit ng diablo yung mga ano bang kalakasan ng tao, yung trabaho niya.
yung power niya, yung talents niya. Pero kapag ka tinanggal lahat ng Panginoon nito, at wala siyang tinira, katulad ni Job. Diba? An upright man during the time of Job. Pero hindi po dumating sa punto na curse niya ang Diyos and die. Sinabi ng kanyang decision, di ba? You may now curse your God and die. Pero hindi ginawa po ni Job. Sabi ni Job, ako'y hubad na dumating dito, ako'y hubad na babalik sa Diyos. So meaning, wala siyang daladalang alamang bagay sa kanyang katawan. Katulad din natin, na tayo dumating sa mundo ito, hubad tayo. Sakalang dinagdag ng Panginoon yung material things of this world na inilagay sa ating katawan. Pero yung ating pagkalalang mula sa dust of the ground, binigyan tayo ng breath of life ng Panginoon, kaya tayo naging living soul. So since hindi lang po nilalang ng Diyos ang tao, pinrovide niya yung kanyang pangangailangan. Nung pinrovide ng Panginoon ang lahat ng kanyang pangangailangan, sabi ng Panginoon, okay, i-maintain mo ito. Alagaan mo yan, huwag mong pababayaan. Kaya lang, kung pumasok sa mundo ng tao ang diablo, ang Satanas, katulad po ng ginagawa ni Satan sa ating Panginoon. Ang pinakadakilang, ang tinatawag na greatest danger is not hunger, but living independently of God. Yung mabuhay ka lang independently na sarili mo lang, na wala ang Diyos. Di ba napakahirap po yun? Yung nabubuhay ka sa mundo ito na wala ang Diyos, napakahirap yun. Di ba mayroon talata in John chapter 15? Tingnan natin. John chapter 15. Kahapon hindi ako makapag-preach dun sa invitasyon. Yung ginawa ko na lang, nag-quote ang mga verses in the Bible. Sana gamitin ng Panginoon ng mga talata na yun. Ang sabi ng John 15 verse 5, I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit. For without me, you can do nothing. Yan sabi ng kanta, abiding. Kumbaga pag ikaw ay nanatiling nakaatat sa ating Panginoon, hindi ka malalanta. Hindi ka magkakaroon ng talito na wala kang bunga. Sigurado may bunga ka. Kasi connected ka eh. Naka-attach ka. Pero subukan mong i-detach ang sarili mo sa Panginoon, wala kang magiging bunga. Hindi magiging fruitful and productive ang buhay mo. Kaya ito, manghahamon din sa mga young people na palago, no? Papunta sa adulthood, later on, never kayong lalayo mula sa ating Panginoon. Kasi mayroong maraming mga talata sa Bible na when you depart from God, you will suffer the consequences. Pero if you abide in me, sabi niya, I am in the same bringeth forth much fruit. So yung expect mo na magbubunga ka, hindi lang fruit, much fruit. Bakit? Kasama mo na ang Panginoon na gumagawa. Pero kung gagawa po tayo na mag-isa, bunga lang. Anak-anak ka, pa isa-isa, dalawa, next month, next year, wala na naman. So kapag walang bunga, anong tendency nun? Magre-reklamo ka, magko-complain ka. Hindi ka masasatisfy. Ginawa yung awitin, only Jesus can satisfy your soul. Kasi ang kaluluwa na naka-attach kay Jesus Christ, masasatisfy yung kaluluwa niya. Hindi yung satisfaction mo yung lahat ng bagay na na-mention kanina, the power, the food, the knowledge, and the wisdom. Hindi yun ang magsasatisfy sa iyo. Ang magsasatisfy sa atin yung salita ng Panginoon. So the greatest danger is not hunger, but living independently of God. Yung nabubuhay ka ng hiwalay sa Diyos. And ito, alam nyo na tayo po ay dating hiwalay sa Diyos, separated from the presence of God because of sin. Meron tayong tinatawag na inherited sin back in the time of Adam and Eve. Kaya tayo ay mayroong tinatawag na barrier, yung sin problem. But because of God intervened upon us, nawala yung sin barrier.
So we are no longer separated with Him. Tayo ay inilapit na ng Panginoon, made nigh by the blood of Jesus. Sabi po ng talata, no? So, point number 2 natin, balikan natin yung Matthew 4:4, Matthew chapter 4. So, kanina, natinignan natin yung battle over human need. So, yung labanan sa pangangailangan ng tao. So, dito hindi masyadong pinansin ni Jesus Christ ito eh. Yung, kung ikaw yung anak sa God, ibang utos mo na gawin tinapay ang badurin. So, alam ni Jesus Christ kung ano ang pinumundo ng diablo. Pero sabi ng Panginoon, man shall not live by bread alone. So, part of your body, meron kang soul and spirit that you need to be fed with the Word of God. So, ang point naman ito natin, bread represents human needs. Ang tinapay, ito po yung dito nagre-representa ng ating mga pangangailangan. Hindi ba meron tayong Philippians 4:19, but my God shall supply all your needs. Kailan ba hindi nagkalog ng Panginoon ng ating pangailangan? Ang walang pinagkalog ng Panginoon sa atin yung pangangailangan ng ating kaligtasan, ng ating kaluluwa. Sabi ng book of 2 Corinthians 6, now is the day of salvation. Now is the accepted time. So yung now na yun, dati, wala ka pa dun. Pero when you realize your not only your human needs, but your spiritual needs, and then gumawa ka ng pasya, natanggapin mo si Kristo yung tinatawag ng offer ng kaligtasan na libre, na hindi pinapapaguran, hindi pinabayaran. Libre. The free gift of salvation. Ano yun? Ephesians 2:8, for by grace are you saved through faith, and that not of your salvation. It is the gift of God. Dito po ay regalo ng Panginoon. So, ang tinapay na sa MC, ito ay nagre-representa sa pangangailangan ng bawat tao. Human needs. So, mula sa history ng mundo ito, that humanity patuloy kong sinisikap, sumaliksik, para sa kanyang satisfaction. Alam mo, tulad po ng wealth, nahanap ng marami wealth. Di masamang mangarap. Diba sa school, bago kayo pagsimula, inatanong ng guro, what is your dream come true pag ikaw ay lumaki? My ambition is to become a famous doctor. Yung iba ganun eh. Yun naman iba, mga engineer. Para daw sila ay kapalit sa mga DPWH na po. Power, pleasure, education, yung mga nangangarap na maging guro, scientists, politics, religion. Without that, these are important. Importante lang yung na-mention na ito. Importante yung wealth, importante yung power, importante na one time, meron tayong pleasure, di ba? Kaya lumalabas tayo. Importante din yung education. Yung nabubuhay ka ngayon, wala kang edukasyon, kawawa ka. Kaya mga guro talagang ini-encourage sa mga estudyante sa kaaralan, no, maging masipag ka sa pag-aaral. Because later on, you will have a good future. Science, politics, religion, ay ito po yung mga tinatawag na kailangan na, importante ito, pero hindi ka masasatisfied sa iyong gutom ng kaluluwa without God. Amen? Ayan sabi ng Acts 17:25, I quote, kung you want to go there, sign natin. Sa mga pilot ko, kagabi, before I pray, sabi dito, in verse number 24, God that made the world and all things therein, seeing that He is Lord of heaven and earth, dwelleth not in temples made with hands. Maliwanag ito, no? Kung alam mo, may mga Diyos-Diyos na sa mga templo na ginawa ng kamay ng tao, wala doon ang Panginoon. Neither is worship with men's hands, as though He needed anything, seeing He giveth to all life, breath, and all things.
why our life, our breath, and everything that we have belongs to God. So walang galing sa atin kaya tayo nagkaroon because of me, because of I. Wala po tayong na kumbaga from the beginning, from the start of our life, na nagkaroon tayo ng breath kagad, nagkaroon tayo ng everything kagad. Ang walang nilalang ng Diyos tawid agad. From the dust of the ground, tapos binigyan ng breath of life. Yes, tama yung talata. Our life, our breath, kaya kahit tayo nakakahinga, simply because ito po'y galing sa Diyos. Kaya kapag ang Diyos gusto na niya pauwiin, babawin niya yung breath of life na diyan. Kaya ipaikot mo yung mga oxygen diyan para mabuhay ka, pero kapag ka inalaw ng Panginoon tanggalin na yung breath of life mo, wala kang magagawa. Kaya ang buhay ng tao hindi nakasalalay sa mga physical na pangangailangan lamang. Merong mas mahalaga pong needs ang tao yung kanyang kaluluwa. As I have said, ito, mahalaga po lahat ito, pero hindi yan magbibigay ng satisfaction sa buhay natin. Hindi lang matanda yung dito sa Isaiah chapter 2. I hope and pray na makita ko po ang talata ng Isaiah chapter 2. I'll go to that verse. Anyway, skip mo na yung talata na yun. Let's go on to point number 3. Balikan natin yung buong Matthew chapter 4. So muna, yung pinakita natin dito, yung battle o yung labanan over human need. No? Pinakita doon, mas greater, danger po yung nabubuhay ka mag-isa. Kaya, yung kasabihan sabi nila, no man can stand alone. No man is an island. Sabi, meron ka talagang pinanggalingan. Halimbawa, umasenso tayo sa buhay. Bakit ka umasenso? Meron ka pinanggalingan ng mga magulang mo na tinungtungan mo, di ba? So you cannot live alone. Hindi ka pwedeng mabuhay sa sarili mo lang. At hindi ka pwedeng mag-exist dito na walang Diyos na gumawa sa buhay mo. Tama? Kaya maliwanag po ang talatang binabasa natin na ang tao ito ay galing lamang sa Diyos. Kaya wala siyang pong para pagmalakihan niya ang Panginoon. So point number 3 natin, every human problem began with rejecting God's Word. Ang bawat problema ng tao ay nagsisimula dun sa hindi lang niya paglayo sa Diyos, pati yung pag-reject niya sa kanyang salita. Amen. Kung maalala natin dito sa Romans chapter 5, ang resulta ng naging bunga po ng ginawa ni Adam and Eve, when they disobeyed the voice of God, they rejected God's Word, ito po yung naging resulta. Sabi ng Romans 5:12, ito po yung kauna-unahang temptation na nangyari at resulta sa pagkahiwalay sa Diyos. Wherefore, sabi ng talata, as one man sin, sino po yung one man sin nito? Sino po Adam? Into the world, and death my sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. Lahat po ay mga makasalanan. So this is the recorded in Genesis chapter 3, the fall of man, na doon po gawawang ulang panulukso ang diablo sa tao. Yang nangyari po, yun ang tinatawag na they question God's Word. Yung kini-question po nila ang salita ng Panginoon. So nung pumasok yung kasalanan sa mundo ng tao, by obeying, by listening to the voice of Satan instead of obeying God. Kaya the Master's voice, napakahalaga po nito. Kasi hindi lang po instruction ang bibigay niya. Satisfaction ang buhay natin dito. So ano yung naging resulta po? Ang sabi ng verse 19, for as by one man's disobedience, many were made sinner. Para siyang domino. Isa lang po ang nag-disobey, lahat natomba. Ang ibig sabihin lahat po ay diniklara na makasalanan. Ganun po kalala. Na kalalagayan ng tao sa harapan ng Panginoon because of departing from the presence of God
Pangalawa po, rejecting the word of God. Kaya ang nangyari po mga kapatid, ang tao po ay namatay. Binang namatay sa Bible, nahiwalay po siya from the presence of God. So yun ang biblical definition po ng death sa Bible. Spiritually, tayo ay patay. And physically, eventually tayo po ay mamamatay. Kaya ano matitira sa tao kung hindi siya may re-reconnect muli sa ating Panginoon? So ang resulta po, doon sa unang naging kasalanan ng unang tao by questioning God's Word. You want to see that? Tignan natin, balikan natin yung James chapter. Nasa book of Genesis 2 yan eh. Questioning God's Word. So, hindi na yung Sunday school tayo kasi ito yung pinapag-aralan natin sa Sunday school. Genesis chapter 3. The fall of man. Ang sabi ng verse 1, now the serpent was more subtle than any beast of the field, which the Lord God had made, and he said unto the woman, sinabi po niya sa babae, he had God said. So this is the voice of God, the Master's voice. You shall not eat of every tree of the garden. And the woman said unto the serpent, we may eat of the fruit of the trees of the garden. But of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God had said, ye shall not eat of it, neither shall ye touch it, lest ye die. And the serpent said unto the woman, ye shall not surely die. Hindi kayo talagang sigurado mamamatay. So, pandaraya. A question to me. So, yung kanilang pakikinig sa boses o sa tinig ng diablo, ito'y nagresulta doon sa kasalanan, doon sa kamatayan, doon sa pagkatakot, ngayon doon sa mga tinatawag broken families. Maraming mga broken families dahil po ayaw po nila ang salita ng Diyos. Violence sa mga kabataan. Suffering. Yan po yung mga tinatawag na naging bunga po na hindi po pangsunod ng tao sa salita ng Panginoon. Instead of listening and obeying the Word of God, they rejected the Word of God. Di ba may warning in John chapter 12? Na natin John chapter 12, verse 48. Dalawa din po ang pinupun ko ng John 12:48. The presence of God and the Word of God. John chapter 12, verse 48. Ang sabi po ng talata, na yan, 48. He that rejected me, that is the Lord Jesus Christ, and received not my words. So his person, is God manifested in the flesh, plus the Word of God, His Word, hath one that judgeth him. The word that I've spoken, the same shall judge him in the last day. So His person, as God manifest in the flesh, and His Word, kapag kayang dalawa na yung i-reject mo, you shall suffer the consequences. Ang sabi ng Panginoon, the word that I've spoken, the same shall judge him in the last day. So every human problem, ito po ay nabuugat mula sa separation from God. So bakit minsan sinasabi ng mga kabataan, sinasabi ng mga tao, sinasabi ng pamilya, bakit tayo nagkakaproblema? Bakit tayo nag-away-away? Bakit ang ating bansang Pilipinas nagkakagulo? Mayroong pinanggaling ang ugat yan. Kaya kung i-root out o bakit nagkakaroon ng problem, mayroong pinanggagalingan ng lahat yan. The same is true, ang unang ugat po ng kasalanan, yung pagkahiwalay dun sa presensya ng Panginoon, and eventually, yung pang-reject niya dun sa salita ng Panginoon. And alam niyo po, nangyari na po yan in Romans chapter 1. And dahil ang tao talagang matigas po yung kanyang puso, hindi susunod sa ating Panginoon, ito po ang gagawin ng Diyos, taong ayaw sumunod sa Kanya. In Romans chapter 1, because verse number 18, 1:18 of book of Romans,
For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men, who hold the truth in unrighteousness. Pinangahawakan ng katotohanan dun sa tinatawag na hindi makatuwiran. Because that which may be known of God is manifest in them. For God hath revealed it unto them, for the invisible things of Him from the creation of the world are clearly seen. Maliwanag pa sa araw, sabi nga ng mga matatanda. Being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that they are without excuse. So wala po makakatakas pagdating po sa harapan ng Panginoon. Kasi ang Panginoon maliwanag, pinakita niya sa mata ng tao yung lahat ng bagay mula sa visible and invisible things of God, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead. Bakit may araw? Because meron Diyos. Bakit tayo nakakalaro dito? Because of gravity. Sino gumawa lahat niya? Ang Diyos po lahat niya. So ito yung mga visible things of God na ebidensya that there is God. Kailangan tao pilit kang natawakan ng katotohanan doon sa hindi makatuwiran. Kaya baluktot ang salisan sa libo ng talata in verse number 21, because that when they knew God, they glorified Him not as God. Neither were faithful, but became vain in their imaginations, and their foolish heart was darkened. Pinension ng imagination. Kaya kung pupunta ka sa Genesis 1, and the imagination of every heart of man is evil and continually evil. Nakita ng Diyos yung imahinasyon ng bawat tao. Masama at patuloy na nagiging masama. Anong ginawa niya? He punished the earth by means of water. Inaruksan niya ang mundo nito sa pamagitan ko ng tubig yung tinatawag na floods of Noah. Why? Because wala nang nagpapasalamat, wala nang kumikilala sa Diyos, at sila naging walang kabuluhan sa kanilang mga imunasyon. At ang kanilang mga foolish heart was darkened. Nagsitiliman na yung kanilang puso, wala nang takot sa Diyos. Alam niyo yung napasakot ng ginawa ng Panginoon? Verse 24. Wherefore, God also gave them up to uncleanness to the lust of their own hearts, to dishonor their own bodies between themselves. Yung ginawa ng tao, pinataka ng katawan, nilagyan ng pingga, yung mga lalaki, yung mga babae nagkubit ng mga lalaki, hindi mo na ma-determine kung sino yung lalaki at babae. Yun ang pinatag na God gave them up to uncleanness. Physical po yan, no? And then, pangalawa in verse 26, for this cause, God gave them up unto vile affection. Yung masamang pagmamahal, yung soul, yung kaluluwa, body, itutulak na ng Diyos sa katawan niya. Pangalawa, yung kaluluwa mo, itutulak na ng Panginoon yan. Yung tinatawag na vile affection, yung masamang gawain. For even the women did change the natural use into that it is against nature. Babae, bastang lalaki. Lalaki, nagiging babae. Yan ang sinasabi ng talata. So, yun ang kasarian namin. Yun ang damdamin namin. Sabi pa nila, di ba, sa television minsan? So, huwag niyo kami questioning. This is who we are. This is our feelings. Feelings can change. But the truth can never change. And then pa, ang pangatlo po, tayo po sa rito, in 28. And even as they did not like to retain God in their knowledge, God gave them over to a reprobate mind. Yung pagiging pasaway. Talagang pa dito rito, no? Yung to do those things which are not convenient. Number one, ay tutulong ng Panginoon sa tao, physical. Pangalawa, kaluluwa. Ang pangatlo, spirito. Di ba tatlo lang ang katawan ng tao, balik sa spirit? Itutulak na ng Diyos. Dahil po dun sa pag-reject dun sa presensya ng Panginoon, pag-reject sa salita ng Panginoon.
Kaya pag ang tao, pilit siyang humihiwalay dun sa presence of God, i-reject yung salita ng Diyos, samantalang hindi nagbibigay ng instruction, nagbibigay ng comfort and encouragement, pag-discourage ka. Pero kapag humiwalay ka, dito sa presensya ng Panginoon, opposite lahat ang magiging bunga po nito. Hindi ka masasatisfy, hindi ka magiging masaya. So saan lahat ng ugat dito? Doon sa pagkahiwalay mo ng tao doon sa presensya ng Panginoon. Amen? Let's move on to point number 4. Let's go back in Matthew chapter 4. Jesus is the true bread and the living word. So si Jesus Christ, sinabi po siya, kasi yung totoong tinapay at salita ng Diyos, the living word. Buhay. So may tayong written word of God, the Bible. We have a living word of God. And that is the Lord Jesus Christ. Ang sabi po nito, hindi lang niya kinote na siya yung inatawag na tinapay ng buhay. Pinulpili niya ito. In John chapter 1, tingnan natin yung John chapter 1. John chapter 1, verse number 14. So, hindi lang po niya sinabi sa yung bread of life, kundi tinupad po niya ito. Sabi po ng John chapter 1, verse 14. And the Word was made flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Pulong-pulo siya ng biyaya at ng katotohanan. Yan po yung ating Diyos na buhay. Na pinakilala siya ng Biblia na siya yung the living Word of God, ang totoong buhay na tinapay ng Diyos. Na bumaba po dito mula sa langit at ito ay tinanggap ng tao. At nung tanggapin ng tao, nagkaroon ng kapayapaan, nagkaroon ng kagalakan ang buhay ng tao. So the living Word, the bread of life, the Savior of humanity, yan ang pagpapakilala ng Biblia kung sino si Jesus Christ. Only Jesus, as I said, satisfied the hunger of the human heart. So mamaya, I will give some example in the Bible. Though kanilang nirecognize, silang nanay sa pagkasalita ng Panginoon, paano sila binago ng Panginoon. So dito tayo sa point number 5. God's Word resolve every human problem. Ang salita ng Diyos, ito po yung nag-resolve sa bawat pangangailangan ng tao. The Word of God, anong sabi po ng Bible, gives salvation to sinners. When you give verses in the Bible, about ibinigay po yung kaligtasan. John 3:16, the golden verse. For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Meron tayo sa 2 Timothy 1:17. This is a faithfulness and wonderful acceptation that Christ Jesus came to the world to save sinners, of whom I am the chief one. Sabi po ni Apostle Paul. In Luke 19:10, sabi niya, for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Paano nangyari po yan? Paano na-resolve ang bawat pangangailangan po ng tao? Through the Word of God. Kaya ganito po kahalaga ang salita ng Panginoon. Because of the Word of God, yung anxiety, yung peace, ibinigay sa atin ng Panginoon. Binibigyan tayong wisdom in time of confusion. Binibigyan tayong strength in time of temptation. Di ba kapag ikaw ay natitempt, nawawalan ka ng kalakasan. Binigyan tayo ng eternal life through Jesus Christ. Saan ka makakahanap ng eternal life? Wala si Jesus Christ sa ating buhay. So ito po yung mga halimbawang character in the Bible which I will give you. Number 1, si Joshua. Ayun si Joshua before knowing and obeying God's word. In Deuteronomy 31, verse 7 and 8, siya po ay nahaharap sa takot, yung mga katakot-takot na responsibilidad because pangungunahan niya yung people of Israel because Moses died, siya po yung successor ni Moses, si Joshua. To lead the people of Israel. Nagreklamo siya
Natakot siya. Parang hindi mo kakayanin ito, sabi ni Joshua. But you know, after obeying God's word, siya po ay instruct ng Panginoon in Joshua 8, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, for then thou shalt make thy way prosperous and success. So yung instruction ng Panginoon kay Joshua, be of good courage. Maging courageous ka, sabi ng Panginoon ay Joshua. Nung mamatay na si Moses, sila po yung pumalit. So he became courageous. Pero dati coward siya. Dahil wala pang acknowledgement, wala pang recognition ng salita ng Panginoon. I'm reading Joshua, I'm quoting Joshua 1:8 kanina. When God instructed him to meditate on the book of the law, and then Joshua replied, doon sa panawagan ng Panginoon, and after a while, he became courageous. So yung dating kaduwagan niya, dahil sa salita ng Panginoon, naging bold siya, naging courageous siya. Nandiyo, ganun din po tayo. Sabi ng mga classmates ko noon, ayun si John, pinakabaliin sa amin noon. Tahimik lang, noon talaga mahihayin din ako. Hindi ako masyadong mabuka. Dahil sa salita ng Panginoon, tinuruan ako ng Panginoon mag-isalamuha sa maraming tao. Tumayo sa harapan ng maraming tao. Dahil talagang hindi ko rin kaya gumarap sa maraming tao. Mahihayin din ako. Pero ngayon po, yung Word of God, tuturuan kanya. Ano tumayo, ano makipag-isalamuha sa tao, ano makipag-mingle sa ibang klaseng tao because of the Word of God. So gagawin kanyang courageous. Yung mga tao nang bubuli sa'yo, naiintindihan mo na ngayon. Bukas na kalawa, kalaban nilang Panginoon. Basta ikaw, inaaral mo at ipinamumuhay mo ang salita ng Panginoon. So, to make a long story short, Joshua became courageous and he led the people of Israel into the promised land and experienced victory. Only Joshua and Caleb nakapasok sa promised land. But the rest, hindi po nakapasok. And serious to Sunday, hindi natin kailanman ma-experience yung true victory ng buhay nito kapag ka tayo'y matagutin. Kapag ka tayo duwag na harapin yung mga hamon ng buhay nito katulad dati ni Joshua. But because of the Word of God, ginawa siyang matapang. And he led the people of Israel into the promised land and experienced victory. And then another character in the Bible, Josiah. I'm sorry. Before hearing God's word, madami ng magkakapatid na magkapangalan. 2 Kings 22. Josiah. What a coincidence in 2 Kings 22, verse 8. So before hearing God's word, King Josiah, king ito ang king. Judah was filled with idolatry and spiritual corruption. So ang lugar po ng Judah ay puno ng mga idolatry at saka spiritual corruption. Ang libro, the book of the law, had been neglected. 2 Kings 22, from verse 8 to 13. 2 Kings po. Chapter 8. Ngayon natin para makita natin. Yung account po ni King Josiah. In verse number 8, and the king said unto Azael, take a present in kind in thy hand, and go meet the man of God and inquire of the Lord by him, saying, shall I recover of this disease? So Azael went to meet him and took a present with him, even of every good thing of Damascus, 40 camels, burden and payments to before him, and said, thy son Ben-Hadad, king of Syria, had sent me to thee, saying, shall I recover of this disease? And Elijah said unto him, Go, say unto him, thou mayest certainly recover. Howbeit the Lord hath shewed thee that he shall surely die. And he set on his countenance steadfastly.
until he was ashamed, and the man of God wept. And Asahel said, Why weepest, my Lord? And he answered, Because I know that evil that thou wilt do unto the children of Israel, their strongholds will thou set on fire, and their young men will thou slay with the sword, and will dust their children, and rip up their women with child. And Isaiah said, But what is thy servant Edom, that thou wouldst do this great thing? And Elijah answered, The Lord hath shewed me that thou shalt be king over Syria. So he departed from Elisha king, his master, who said to him, What said Elisha to thee? And he answered, He told me that thou shouldest surely recover. And it came to pass on the morrow that he took a thick cloth and dipped it in water, and spread it on his face, so that he died, and Hazael reigned in his stead. So to make the long story short, this is the story of King Josiah. Before knowing and obeying God's word, siya po ay nakaranas po ng tinatawag na idolatry yung lugar nila, punong-puno ng corruption. But after hearing God's word, hinawag muna siya ng Panginoon. Nag-repent po siya. Yung mga idols na destroyed. So, chapter 3 po yan, but we will not go there. Medyo mahaba yung talata. And led a national revival. Alam niyo po yung naging resulta. Because of obeying and hearing God's word, nawala yung idolatry, nawala yung corruption, yung mga idols nawala, anong isipin nila ng Panginoon? National revival. So mga ang ating bansang Pilipinas, kailangan po ng national revival. Amen? Ipagdasal natin, wala namang imposible. Bakit na-record sa Bible ko? Hari ko. So there is no impossible sa ating Panginoon. Let me give an example, 2 Samuel chapter 11 of King David. 2 Samuel chapter 11. Before responding to God's word, alam po natin ang account ito na si David, siya po ay nahulog sa pagkakasala as sinagkasala ng adultery with Bathsheba. And he tried to hide his sin. Sinikap niya na itago yung kasalanan na ito. Pero in the process of time, na-reveal po ito. So in short, hindi niya inahitago yung ginawa niyang pagkakasala ng adultery with Bathsheba. Alam niyo, hindi lang po adultery ang kasalanan, naging kasalanan ni King David. Murder. So kung mabasahin mo po mula chapter 11, beginning verse 1, nandiyan po yung account. Nasabi ng poor, and David sent messengers and took her. And she came unto him, and he lay with her, for she was purified from her uncleanness, and she returned unto her house. And the woman conceived and said it, and told David and said, I am with child. So nagkaroon po ng bunga yung pagsisibing ni David and Bathsheba. And then David sent Joab, saying, Send me Uriah the Hittite, and Joab sent Uriah to David. Si General Uriah, ito po yung general po ni David. Alam niyo po, ginawa po ni David kay Uriah. Sabi niya po in verse 8, Go down to thy house and wash thy feet. And Uriah departed out of his house, and there followed him a mess of meat from the king. But Uriah slept at the door of the king's house with all servants of his lord, who went not down to his house. And when they had told David, saying, Uriah went not down of his house, David said to Uriah, Camest thou from thy journey? Why then did thou not go down unto thy house? Bakit hindi ka bumaba sa iyong tahanan? Sabi po ni David po ito. Dito lang po tayo sa bandang verse number 16. And it came to pass when Joab observed the city that he assigned Uriah unto a place where he knew that the violent men were. Labanan ko ito. And the men of the city went out and fought with Joab, and there fell some of the people of the servant of David, and
Uriah the Hittite, ano nangyari sa kanya? Died. Si Uriah po ang mister po ni Bathsheba. Dahil po sa kasalanan po ni David, hindi lang po adultery, murder. Yung asawa ni Bathsheba, na general po ni David, ilagay po sa hot na bagay. At namatay po si General Uriah din. Dalawa po ang naging kasalanan po ni David. But after receiving God's word, mga kapatid, through the prophet Nathan, so si David nag-repent po siya. In Psalms 51, malapit na po tayo matapos. Psalms 51. Sabi po ni David, in Psalms 51, verse 1, Have mercy upon me, O God, according to thy loving kindness, according to the multitude of thy tender mercies, blot out my transgression. Wash me thoroughly from thy iniquity, and cleanse me from my sin. For I acknowledge my transgressions, and my sin is ever before me. Against thee only have I sinned, and that is evil in thy sight. That thou mightest be justified when thou speakest, and be healed, and be justified when thou speakest, and be clear when thou judgest. Verse 5, Behold, I was shapen in iniquity, and in sin did my mother conceive me. Behold, thou was despised in the inward parts, the hidden parts thou shalt make me to know wisdom. Purge me with thy soap, and I shall be clean. Wash me, and I shall be whiter than snow. Make me to read Job, and so forth. Sabi ng 10, creating me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. So after hearing and receiving God's word, doon pa lang nagkaroon po ng realization. Itong si King David. Alam nyo, minsan nangyayari sa buhay natin. And then, the last verse, last character in the Bible, Apostle Peter, in Luke 22. Before fully trusting Jesus' word, bago po niya talagang pinagtiwalaan ng lubusan ang mga salita ng ating Panginoong Jesus. Look at what happened to Apostle Peter in verse 54. Then took they him and led him and brought him into the high priest's house. Peter followed afar off. Verse 54 po ng Luke chapter 22. Alam naman natin si Tata Pedro, madalas po siyang kasama sa ministerial po nila ng ating Panginoon. Pero at this point in time, sabi ng talata, and Peter followed afar off. Bakit napakalayo po ni Peter? And when they had kindled a fire in the midst of the hall and were sat down together, Peter sat down among them. But a certain man beheld him as he sat by the fire, and earnestly looked upon him, and said, This man was also with him. And he denied him, saying, Woman, I know him not. Sabi niya sa babaeng naharap ni Peter, babae, hindi mo siya kilala. And after a little while, another saw him and said, Thou art also of them. And Peter said, Man, I am not. Pangalawang denial po, no? And about the space of 1 hour after another confidently appeared, saying of a truth, this fellow also was with him, for he is a Galilean. Then Peter said, Man, I know not what thou sayest. Alam niyo, kapag ang tao gumagawa at kakago ng kasalanan, ganoon po siya. Inatago niya, ayaw aminin. Nangyayari po kayo sa ating panahon yan. Ayaw aminin, nagkataguan po ng mga kagagawan. Blame game, parang si Adam and Eve and the devil. And the Lord turned, ito na po yung nakakalungkot, and the Lord turned and looked upon Peter, and yun yung nakakatakot. When the Lord turned and looked upon you, nasabi ng isang babae kasama ka dati. Sabi ni Peter, hindi mo kilala yan. Yung isang lalaki, kasama ka dito Man, hindi mo kilala yan. Pangatlong punto, denial ka rin. Pero yung pangapat, hindi na nakakalungkot. Dito na po ni-reveal ng Panginoon si Peter. Ito hindi ka na makakatakas. And the Lord turned and looked upon Peter, and Peter remembered the word of the Lord. How he had said unto him, before the cock crow, thou shalt deny me thrice.
And Peter went out and wept bitterly. Kanina, Peter followed afar off. Pero dahil tuloy-tuloy yung pagdidinay niya at nagresulta sa hindi maganda. And Peter went out and wept bitterly. Kasakit yata yung umiyak na namapay bitterly. Kasi tininay mo yung master mo. Alam mo, kasalanan yun eh. Alam mo, hindi tama yun. But you know, after obeying this word, in Luke chapter 5, verse 1 to 11, this is account na kung saan ay nagtuloy-tuloy na po na naging blessing po yung buhay ni Pedro. Pero before, talagang nag-disobey pa siya. Nagre-reject pa rin siya. Pero nung nasa lupot na ng Panginoon, nasa siya, when the Lord Jesus Christ turned and looked upon him, wala na siyang maitakala. Parang, ito si Adan, yung asawa ko kasi, sinabi niya eh. Ito si Eve, sinabi kasi ng Diablo eh. Ito yung Diablo, wala na siyang maituro. Laying game. Kaya si Peter, siya po yung inignan ng Panginoon. When the Lord Jesus Christ turned and looked upon him, wala na siyang masabi. Siya na nga talaga ang nagdinay sa ating Panginoon. Itong account ng Luke chapter 5 naman, ito po yung time na nangingisda sa Tata Pedro kasi businessman po sila. Na-witness po niya dito kung paano po ang ating Panginoon yung kanyang power, yung kanyang authority. Ikwento ko na lang po in Luke chapter 5 verse 1 to 11. Nung sabi ni Peter, we have toiled all the night. Kami nagpuyat ng magdamag, wala kaming nahuli isda. Sabi ng Panginoon, hindi, yan mismo yung lambat mo nun. Unang sinunod ni Peter yung sinabi ng Panginoon. Ngayon, hinahin mo. Nang hinila po nila Peter yung lambat ng kanilang pangingisda, nagkapulit-pulit po yung business sa dami ng mga isda nahuli nila. Doon niya na-realize yung salita ng Panginoon na napaka-very powerful. Sabi niya, cast down thy net. Itapon mo yung lambat mo doon. At nung itinapon, nung hinila ko na, nagsilabas na po yung isda. Alos pa magkapunit-punit po yung lambat na kailang dala-dala po ng mga isda. So our conclusion, before hearing and receiving the Word of God, ano ang maging bunga nito? Ignorance. Magiging ignorante. Fear. Nababalot tayo ng takot, sin, kasalanan, failure, madalas, spiritual blindness, discouragement, and eventually, suicide. Diba si Peter, how many times siya mag-suicide? Ang hindi po nakasurvive yan, si Judas. Yung talagang pinagkalulo niya yung ating mask ng ating Panginoon for 30 pieces of silver. Dahil po yung sa physical hunger niya physically, pero wala siyang hunger spiritually. And afterwards, yung pong tinatawag na pagkatapos po na ma-recognize ng gabi ng salita ng Panginoon, ito po yung bunga, repentance. Nagbalik loob sa Panginoon, nagkaroon ng wisdom, nagkaroon ng courage, nagkaroon ng pananagumpay, nagkaroon ng restoration, nagkaroon ng revival, nagkaroon ng fruitful service. Mga kapatid, kayo po na nakatune in online. Mamili po tayo. Before we hear and obey the Word of God, madalas ano ang naging bunga ng buhay natin? Malayo, discouraged, failure, disappointed, lahat. Madilim, walang direction, walang pahipahan. At lubat, kapag ka ang Word of God, bibigyan natin ang pansin sa buhay natin. Ito yung bunga niya. Wisdom. Nakaroon ka ng wisdom, balanse sa buhay. Courage. Hindi ka takot, harapin mo yung mga hamon sa buhay. Victory, pananagumpay, kasi I can do all things through Christ which strengtheneth me. Restoration. Yung mga palaw na ito ay lugmok, ipabangon ka ng muli ng Panginoon. What else? Revival. Na dati ikaw ay malamig, dati ikaw ay walang ilaw, i-rekindle ka ng Panginoon. Kaya the reason in revival, rekindle or faithful service. Ang may bubuga po niya,
faithful service. Magiging matapat ka sa paglilingkod. Ang layo po ng nagagawa ng salita ng Diyos. Hindi lang sa physical, hindi lang sa spiritual, lubong pagkatao po na. Sana huwag tayo magde-depart na kapatid mula sa salita ng Panginoon. Mula sa presensya ng Panginoon. Kasi po yung susiyan. Ang daming mga example in the Bible, no? Before they listen to the Word of God, magulo po nila. Walang direction, walang kapayapaan. But after they give value to the Word of God, ang ganda ng naging takbo ng buhay nila. Amen? Sana po naging aral at challenge nito sa atin sa umaga nito. Tumayo po tayo lahat, kahit yung mawakas ang manalangin. Let's all stand, let's pray. Dakilang Diyos, nalaman po muli sa umaga nito, sa mensaya po na puno-puno ng mga advice, paalala sa buhay po namin. That ang aming buhay hindi lang po bumubuo sa mga physical ng aming mga pangailangan. Higit po sa lahat ang iyong salita, dahil ang mga unang Bible character ng Panginoon Diyos, we see their experiences in their life, O God. Napakahirap ng mabuhay, Lord, nang wala kayo. Napakalungkot, Panginoon Diyos, ng buhay na walang direction, walang kapayapaan. Salamat po, Panginoon, ang salita mo sa aming gabay, sa aming buhay. Nawa, gawin niyo po ito sa aming buhay. Nang salita mo, Panginoon Diyos, sa magiging tungtungan namin, siya po yung magiging anchor, siya po magiging guide namin for the rest of our life. Dalangin po namin lahat ng nakapakinig. Even through online, Lord, I pray, Lord, may the message be attached for them, O Lord. Na ito ay pabibigay po dyan, lalo silang maging matibay, matatag, magiging courageous Christian, maging faithful Christian po kami, maging productive, maging fruitful ang buhay namin na natitira sa mundo ni Babaw po nito. Dalangin po namin, Lord, ang Church po ng Christ Center, lahat ng pamilya po na kabilang sa iglesia nito. Patuloy niyo po kaming gamitin. Gawin niyo po ang salita niyo, Panginoon Diyos, na maging priority na naming buhay. May mga kanya-kanya gawain, aming mga regular na buhay sa araw-araw, Panginoon Diyos. Do not allow that the Word of God be neglected, Lord, pagpus ito'y maging top priority na naming buhay. Sa aming pong pangwakas, Panginoon Diyos, aming pong inakabilin sa iyo ang araw ng bumas, ang aming mga lakad, ang aming buhay, ang aming kalusugan, ang aming mga kabuhay, Panginoon Diyos, bless you. Bless you rin po ang aming mga offering, magamin niyo po ito, magamit sa ikawan. Ito pong lahat ng aming dalangin at may pasasalamat, tanging pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Praise the Lord, blessings Lord. Praise Him, all great to Him be known. Praise Him, Abadi, Heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Tawagin natin mga birthday celebrant to say something. So tawagin muna natin si Sister Ben. Sister Ben. Tama natin niyo, Sister Ben. Kaya po. Salamat kayo. Oh, tsaka si... Morning po sa inyo lahat. Pasensya na po nag-late ako. Okay na. Birthday niyo naman. Unang-unang po ako, salamat po sa atin. Ang naman Jesus na nagpanood ng 59 years na kasi isa lang ang buhay po ng mga kapatid po ako. Maraming po salamat sa ating mga miyembro, sister ko na, Sebastian. Nagkumpay na may dito po sa akin ng pag-analysis. Maraming po salamat sa yan. Ayun po, tuloy-tuloy po yung biyaya ko ng tarong po sa amin ng Panginoon, lalo na sa ating mga anak, nag-get po sa siyang anak, pero yun, nag-pagpapalan ng
biyaya. Maraming salamat. Okay, next. O, ikaw lang, Kim. Salamat ka lang. Sana po, school ko, pumasok po ako. Sana wala pong bago. Okay, so maraming salamat. May nag-cake pa. Tulog niyo yung birthday po. See you. Ayos yun, no? Sa piso. Sila.